Pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Nawa po ang kapayapaan mula sa ating Diyos ay sumating lahat. Maging ang kanyang pagpapala, maging ang kanyang pagsama ay maranasan po natin maging sa ating pinag-aaralan o pag-aaralan mula sa ah, Bible Handbook bilang isang ating gabay at tulong gabay na aklat mula kay Pastor John MacArthur ay matulungan tayo upang pag-aralan ang mga mahalagang konsepto pagdating po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ng Biblia, na kung saan ang pinakang number one na author ng aklat na ito ay walang iba kundi ang ating Diyos. Na kung saan gumamit po siya ng iba't ibang mga manunulat o mga authors upang ipahayag ang kanyang kalooban para sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga pinili, para sa mga taong kanyang minamahal. At purihin po ang ating Diyos sapagkat siya ay tunay na napakatapat sa bawat buhay po natin. At tunay na siya lamang ang ating nilalapitan upang pag-aralan at alamin ang kanyang mga mahalagang salita. At sa unang bahagi ng ating pag-aaral bilang pagpapatuloy ng ating pong School of Leadership dito po sa Santa Lucia, kung saan ang pamagat o ang title ng ating pong topic ngayon ay si Kristo sa Genesis. Alam po naman natin lahat ng Genesis ay ang pinakaunang aklat ng Biblia, na kung saan dito nag-umpisa lahat. Pinakita ng Diyos ang kanyang mga ginawa at plano at kanyang ginamit ang ilang mga tauhan upang i-fulfill dito ang kanyang simula ng kanyang pagtupad sa kanyang mga ginawa. Si Kristo sa Genesis o ang pagpasok ni Jesus sa sangkatauhan. At upang bigyan daan po natin itong konsepto na ito, ay nais ko po munang talakayin ang pagkahulog o yung fall ng tao, yung pagbagsak po ng tao dahilan sa kanilang pagsuway sa ating Diyos, na kung saan ginamit ang salitang Yahweh sa aklat na ito sa Genesis, sa Lumang Tipan. Dahil sa pagsuway ni Eva maging ni Adan, at sa particularly po sa aklat ng Genesis chapter 3, na doon nakita natin at pinahayag po doon yung napakasakit na pangyayari, at doon nagumpisang pumasok ang kasalanan na nagbunga ng kamatayang pisikal, spiritual at eternal death. At doon sa panahon na yon, sa fall of men, sandaling sumuway ang una nating mga ninuno sa Diyos, ay naging isang napaka sakit po nito, at talagang silang dalawa ni Eva at ni Adan ay nagkasala, at naging dahilan din ng pagkakasala ng sanilikha ng mga tao na sumunod sa kanilang henerasyon. Kaya naman ang konsepto na ito, ang pagkahulog o yung the fall sa Bible, ay actually ito po ay ginamit po ni Apostle Pablo sa na kung saan dito po binuod niya yung kalagayan po ng tao. Sa Romans chapter 3 verse 23, sabi po niya doon, "For all have sinned and fall short of the glory of God, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos." So lahat po ng tao ay nagkasala, walang sino man sa atin, naunang tao o yung mga taong sisilang pa lamang, ay lahat po ay kasala at hindi nga po nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos o kaluwalhatian niya. May dahilan po yun. Alam po natin na tinalakay po naman sa Genesis kung ano po at sino po yung naging daan kung bakit nagkasala po si Eva at si Adan, at maging tayo ay walang iba kundi si Satanas. Sa Book of Isaiah 14 chapter 14 verse 12 to 15, akin pong titingnan po yung binanggit po doon patungkol po sa pagbagsak. Bago po bumagsak yung tao, actually una pong bumagsak ay si
si Satanas po, ano. Sabi niya doon, "O maningning na bituin sa umaga, anak ng buong liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan." 15. "Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay? Sa kalalimang walang hanggan." Okay. So, yun po yung pagmamataas po ni Satanas, ano, dahil sa kanyang mamataas at nais niyang pantayan. Sa verse 14, nais niyang pantayan ang kataas-taasan o ang Diyos. Kaya ito po ang ginawa sa kanya, nahulog siya o binagsak siya sa daigdig ng mga patay. Okay. Alright, so dito po yung maliwanag na yung pagkahulog o yung pagbagsak ng tao ay siyang nagdala ng kasalanan sa buhay ng lahat o ng bawat sumunod na tao. Okay? Kaya sabi ng Romans chapter 5 verse 12, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Right? So itong tao, yung mga tao, ang tao ay merong kakayanan, ano, na para sa isang likas na tinatawag natin nga po na kasalanan. Right? So yung kasalanan galing po sa salitang sala. You miss the mark. You miss the point, ano? So ang isang taong makasalanan, bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong isilang, ay siya makasalanan na. O ang tao bago pa isilang ay meron ng kasalanan na. Dahil ang lahat ng tao na bago pa isilang ay meron ng nakaabang na mamanahing kasalanan. Kaya ang lahat ng tao ay makasalanan, ano? Lahat ng iyon ay naging epekto ng dahil sa pagkahulog o pagbagsak, yung fall of men ni Adan at ni Eva. Kaya merong isang solusyon na kailangang ibigay ang Diyos. Yun nga po, ay kanyang ibigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak bilang alay para sa kasalanan. Kaya kung saan ang title po natin ngayon, si Kristo sa Genesis. Hindi po binanggit ang pangalang Jesus o Kristo sa aklat po ng Genesis, pero sa ating pong pag-aaral, meron pong mga verses na kung saan ay nagbigay po ng mga hint or mga idea, konsepto na pagka pinagbasehan po natin o yung reference po ng mga commentaries o mga Bible commentators, ay pinaliwanag po nila kung ano po ang mga kahulugan po nun, ano. Particularly po sa Book of Genesis again, sa chapter 3 verse 15. Alright? So doon po sa Genesis, from the very beginning, sabi nga po niya doon sa Genesis 1:1, God created the heavens and the earth. Okay? And then at the same time, He is the promised seed of the woman. Sa Genesis 3:15, sabi po niya doon, ano, He will crush your head and you will strike his heel. Okay? Kumbaga sa Tagalog, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Now, just to make some clarification po, ano, dun sa Genesis chapter 3, ng ating Diyos po dito ay nagbigay po ng order, ano, ng kautusan, nagbigay po siya ng punishment, okay, o ng tinatawag po ng judgment dun sa mga tao na nagdala ng kasalanan sa mundo. Alright? Sila po ay si Adan, si Eva, at yung pong serpent, yung ahas, ano po. So, lahat po ng mga ito ay alam po nila at nalaman nila at narinig nila yung kahinatnan ng kanilang rebellion o yung kanilang pagsuway sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa ahas o dun sa serpent sa Genesis 3:15,
I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Again, from Genesis 3:15, kayo ng babae aking pag-aawayin, or I will put enmity between you and the woman. Binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin, or in between your offspring and her offspring. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, or he shall bruise your head. At sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw, and you shall bruise his heel. Okay? Alright, from Genesis 3:15. So, nandun po yung sumpa. Okay? Yung sumpa para sa serpent, yung physical na serpent. Okay? And then, itong serpent na ito ay symbolizing spiritually, siya po si Satan. Alright? Siya po yung sinungaling o ama ng kasinungalingan. Then, bruise your head, bruise his heel. No, ang binhi niya ang dudurog sa'yo, at sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Yung pong binanggit na seed o yung binhi, your seed, ito po naka-address po ay dun sa serpent. Your seed, ang iyong binhi, ang tinutukoy po dito sa word na your seed, according to sa mga theologians, ito po ay si Satan. Plus, ito po yung mga unbelievers, mga hindi po mananampalataya. Okay? Ito po yung mga Christ rejectors, mga ayaw tumanggap po ng gospel. Okay? They are called the devil's children. Yun naman po binanggit sa John 8:44. Sabi po ni Lord sa mga Pharisees, yung mga ayaw pong manampalataya at maniwala sa kanya, ang diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Yun po si Satan. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, sapagkat siya ay ang sinungaling, ama ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Yung likas po sa kanya, kay Satan, isa po siyang sinungaling, sapagkat siya ay sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Yun po yung tinutukoy po, your seed. Okay? Ang iyong binhi. Si Satan po yung tinutukoy doon. At saka po, ito po yung mga unbelievers. Yun naman pong binanggit na her seed, yung binhi ng babae. Okay? Her seed, yung pong tinutukoy po dito, it referring with Christ. And also, yung descendant, because he is the Jesus, or the Christ is the descendant of Eve. Okay? At yung pong mga mananampalataya. Alright? A woman offspring called he. Yung pong woman offspring, ay ito po ay si Kristo, na isang araw ay talagang dudurugin, sisirain, wawasakin po ng Panginoong Hesus. Ito pong Satan, si Satan. Kaya sabi niya doon, Bruce heel, Bruce Christ heel. Ito bang ito pong just to clarify po, si Satan, siya po yung magkokos po ng suffering po ni Lord, di ba nagkaroon po ng suffering po si Lord sa cross. Pero yun nga po, si Kristo naman, si Christ, ang will bruise Satan's head. Okay, siya yung dudurog sa kanyang ulo, or destroy him with a fatal blow. Okay, pagka tinignan po natin itong Romans 16 verse 20, pag ating po tinignan, binasa, ang Diyos ang bukal ng kapayapaan, yung second part, at malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Alright. Okay, then what else is
ito pa po yung ilan sa mga gagawin po ng ating Diyos, ng ating Panginoon, yung destruction po ni Satan sa Hebrew 2:14. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak. Pakinggan niyo po, mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. And then sa pahayag or sa Revelation chapter 20 verse 10, na ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Okay. So ano po yung nakita po natin doon? Si Kristo po yung tinukoy po na her offspring, her seed. Siya po yung wawasak, dudurog po kay Satan. Bagamat di po binanggit po yung pangalang Jesus, pero nag-exist po yung konsepto, yung idea, na yung magiging binhi o yung anak ng babae, ang tinutukoy po doon ay si Jesus. Dadating po ang panahon na talagang, yun nga po, sabi niya, malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Ang Diyos ng kapayapaan ay dudurog kay Satanas sa ilalim ng inyong mga paa sa lalong madaling panahon sa Romans 16:20. Okay. So, doon po nag-exist po yung si Kristo sa aklat po ng Genesis. Okay. Alright, thank you po.